Hello guys! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So, quick update. Ito yung mga plants natin. Mag-una tayo sa rain or shine. So, yun yung hakuhu. Then, ito si Benemosome. Ayan. So, yung stock na nasa sa back ng Benemosome ay kinat ko. Kaya kung makikita nyo, may mga babies na tumubo para maging lush naman tingnan yung empty space ng pot. Kaya itinusok ko na lang yung top cutting niya. And then ito ang napakabait na si Beltana. Actually babies lang yan guys. Ipapakita ko sa inyo ang mother niyan. Mas lumaki pa yung baby kaysa sa mother. Ito si Mule. Ayan. Yung cuttings kasi itinusok ko lang dyan kaya hindi nakayanan siguro yung init kaya nasunog yung mga top cuttings. And then, ito naman ang ating Darly Sunshine. Nasa sila guys? XL or large na pots. And then, ito Mendoza. Super to for beginners. Darly Sunshine, Mendoza. Mga mabait. Actually, itong nasa ROS ko, mga mababait to sila. Another Mule. Yung sa harap, mga cuttings. Kaya medyo lower yung niya, level. And then, ito ang ating Ghosty. Super bait din. And also si Victor Kane. Ayan. Mga walang kahirap-hirap to silang alagaan. Mga sun lover. And then, hindi masyadong sensitive din sa tubig. Dito sa akin guys ha. Ito din si Pats Pink. Diba na green to nung ulan ng ulan? Yung ginagawa ko guys, tinatakpan ko na lang sila ng plastic cover kapag medyo mga 3 days straight na ang ulan, ganyan, para hindi sila mag-rot. And then, eto another Pats Pink na may Cream Beauty. Yung nasa gilid. Nagkamali ako na ko siya, na mix ko siya. Kasi parang magkamukha. Baby pa lang kasi yung Cream Beauty nung inilagay ko dyan. Kaya akala ko Pats Pink. Pero nung lumaki, Cream Beauty pala. And then, eto ang ating koala. Dito guys, sa labas ng aming fence, medyo risky kapag may mga bata na naglalaro. Kasi pinapalo nila yung succulents ko ng mga sticks. Kaya medyo, madideform sila. Ito si Adolphi natin. Mahirap pa-stressin si Adolphi kapag nasa big pot. Kasi madali lang siyang mag-green. And then ito si Bill Breaker. And si Ghost Plant. Brownish na siya. So, kapag gusto kasi nating ma-stress yung plants natin, dapat hindi sila palaging basa. Nasa big pot, kaya medyo matagal silang maubusan ng tubig sa loob ng kanilang soil. Ito ang ating marpin. Ayan. Then, dito naman tayo sa mga nakahang. Ganyan yung setup. Bibili pa kasi ako ng guys, yung metal na parang plant rock. Para dun sa baba ng mga halaman. Eto si Laverne. Ayan. Medyo malaki na talaga ang ating Laverne. Si Cleopatra ba yan? And then eto yung variegated butterfly. Si Thanos. And then etong medyo darker sa gilid si Zoru. Kapag nasa ROS lang guys, marami silang scars. Kasi prone sila sa mga sa mga sunburn. Ito si Etna. Mas flawless talaga yung plants ko na nandoon sa loob ng greenhouse. And then, ito naman si Colibra. So, kung makikita nyo, may kinat ako dyan sa isang stem niya. Tapos, inilagay ko sa greenhouse. Ito si Prima Donna. Ayan, medyo nag-dry ang leaves. And then, Black Swan. Black Swan na nagiging green. And then si Roomba. Mas maganda kasi kapag naka-ROS, naka-clay pots. Pero hindi ko afford ang mag-clay pots sa sobrang dami kong plants. Kaya plastic lang yung afford natin, guys. Ito naman si Black Queen. Kapag tumagal na sa lowland, lumiliit yung rosette nila, napansin ko. Compared nung bagong dating sila from Benguet. Kasi sobrang init siguro dito. And then, ito naman si Psyche. Ayan. And then, si Black Rose.
Itong malaking black rose, i-separate ko siya soon para siya lang isa sa isang single na pot. And then si Echeveria orange, si champagne, white champagne, and then ito sa baba is pink champagne. So mabait lang tong champagne sa lowland din. Lalo din to si Snow Bunny. I mean Snow Peach pala. Ito yung Snow Peach na parang Chloe. Kasi meron ding Snow Peach na parang mga Murasaki yung face. Ito yung parang Chloe. Madali lang siyang alagaan, guys. Rain or shine, sobrang chubby ng leaves. Ito si Purple Card. Ayan. Kapag kasi ulan ng ulan, yung mga ROS na plants natin, nawawala ang kulay. Ito naman si Bill Baker, and then eto guys, nakalimutan ko yung ID. Para siyang Lola na, pero ewan ko, Derensiana siguro to. Parang Lola ang mukha, pero hindi to Lola guys. Parang Derensiana. Ayan, pag ganyan guys, so natatanggal kasi pinaglalaroan ng mga bata. Hindi ko sila palaging nababantayan. Ito naman ang ating RZ. Ayan, napakabait din ito sa lowland. And then, si Blood Moon. Si Blood Moon dati, ang hirap nitong alagaan. Palagi ito nagmamashi. Pero, ngayon, sobrang niya guys, bait. Naka-rain or shine pa. From From Joy CNS. Healthy kasi yung plants niya na pinapadala, kaya siguro ganyan. Si Dan B, na parang bashful, no? Pero malaki lang. Ito naman si si Spotted Deer. And then another RZ. So, ito na RZ. Malapit na itong ma-stress, guys. Hindi ko lang to diligan. And then kalimutan ko yung ID neto. Rondo. Parang Rondo na lasyan. Napakaraming babies. Hindi ko muna sineparate kasi wala pa tayong pots. And then si Torres yung sa first. Sobrang chubby ng leaves neto guys, in actual. Ito, another Snow Peach. Diba? Ang dali lang niyang ma-stress. And then yan, cuttings ni Chloe. So, magkamukha sila. Dito naman tayo sa greenhouse. To sila? Ito yung nasa labas ng fence. So, ito yung mga naka-ROS sa greenhouse na area natin. Si Darly Sunshine yung first, and then ito si Ghost Plant. Ito yung mga cuttings ko lang nung first na video ko. Ngayon guys, so tingnan nyo, ang laki ng kulay na. Si Ghosty pala yung una, tapos ito si Ghost Plant. To, ayan. Brownish na, purplish. Gusto nila dito kasi medyo medyo may shade, kaya lumalabas ang kulay. Purple Haze na napaka-pink. Ayan. Si Claret. Ito parang hindi to maganda nung dumating, kaya ganyan itsura. Leggy na siya nung na-unbox natin, kaya ganyan. So, mas maganda talaga kapag healthy from seller. Ito si Aaron Pay. Guys, super kulay na niya. And then another Purple Haze. Purple Haze, so lang yan guys, naka-garden soil. There's may konting toppings na pami sa taas. Very siya guys, very mabait. And madali lang stressin. Ito another cutting sa ating Ghost Tea. Ayan. Next is si Pink Rose. Purple Haze pa rin. Purple Haze pa pala din yun. Ito si Pink Rose na nagbe-bleach. Nag-bleaching yung tips niya. Tapos itong katabi naman, another Pink Rose, pero hindi nag-bleach. Kumulay lang siya. Diba? Ang laki ng rosette. And then, ito yung Victor K natin sa greenhouse. So, ito yung sinasabi kong mother na Beltana. Then, yung mga kaya siya nakalbo kasi yung mga pugot, inilagay ko doon sa bahay, labas ng bahay namin. Ito naman yung mga mabalahibo natin. Sayang to guys, kahapon lang to pinagpupul ng anak ko, ayan, nung sa tops. Kaya inilagay ko na lang yung link sa baba. Baka pwedeng mapropa. Ito si Choco Soldier na
cut top. Top cut. And then, ito naman yung mga stem. Tingnan nyo. May mga babies na tumubo. Naka-rain or shine lang ito, guys. And then, koala. Si cheesecake. Si, spotted deer. Dito kasi sa harap, medyo yung mga hindi gaanong maganda nang dumating. Kaya dinilagay ko na lang dito para makaano ng sunlight. Ito Korean rosette na top cut. Then sa gilid niya yung mga stems na kinuna natin. Ito cuttings ni Marpin. Si Lucien. Hindi ganong stress kasi hindi ganong naiinitan kapag nasa baba. Ito si another Marpin or Pretty in Pink. Madali lang naman pa-stressin to dito sa greenhouse. Mas maganda. Ito yung loob ng greenhouse, guys. So, medyo pa talaga siya. Medyo messy. Kaya hindi pa ako tapos nag-rearrange or nagre-reset. Ito yung ceiling natin. So, 1 layer ng UV plastic and 1 layer ng shade net. Kaya, ayan. Papakita ko lang sa inyo. Doon sa guys, sa other side, yun yung bahay namin. Yun yung naka-ROS na mga plants. So, medyo ganyan, guys. So, medyo pa tayo magulo. Pero sige lang, ipapakita ko na lang sa inyo kasi matagal na akong hindi nakapag-update. Ito naman yung vertical dito sa other side. Yung nasa top, guys, mga pink kalanchoe, sobrang bait niyan. Sobrang pink pa. So, dito, guys, ayan. Quick lang na pasilip, si ice cream, mga pink opalina. Medyo mga mafa-farina yung inilagay ko dito kasi dito yung talaga morning sun. Cream tea, si tiramisu. Ayan. Mga morning sun yung natatanggap nila dito. Tapos until mga 10 a.m. lang. Si exotic. Okay naman sila, guys. Makapal pa din yung farina nila. Si Lala. And then si Roma and si ice cream. White coffee. White coffee pala yan. And then ito, twin head na Lala. And then si exotic. Ito si Laura. Si white one. Ayan. Triple head. Si Crispate Beauty. Ayan. Ito yung hindi ko alam yung ID nito, guys. Ito si Laura pa din yata to. Nakalimutan ko yung iba. Ito si Cream Puff. Hindi kasi tayo nakapaglagay ng ID agad. Si Angel's Finger. Ayan. Dito lang sila para medyo sensitive kasi to si Angel's Finger. Kaya dito lang sa morning sun ko inilalagay. Amazing Grace yun. Tapos eto, freebie lang to ni seller, guys. Mas maganda yata to kapag direct sun para mag-pink-pink. Next is dito sa Rubidona Collections na may champagne. Very big champagne na mix ko dyan. Si Glamping. Bala ko to silang ilagay doon sa ROS. Ito mga Rubidona. Ayan, nag-start nang bumalik yung kulay nila. Then, ito pink crew tong medyo slimmer yung leaves niya. Magkamukha lang kasi sila ni Rubidona. So, sa mga mahilig sa Rubidona, ilagay nyo lang sila sa yung iba kasi naka-ROS, pero sa akin, hindi to pwedeng i-ROS kasi madaling manlagas yung dahon niya. Meron tayong hagay na hindi natanim, guys. And then, pink opalina na kinat ko. Bukas na lang yun. Ito guys, hindi sila suitable for ROS dito sa area ko kasi madaling manlagas. So, dito lang sila sa greenhouse.
Bright shaded kasi naka one layer na UV plastic and shade net. And madalang or hindi ko sila palaging dinidiligan. Mga lang siguro once every 2 weeks. Kasi madaling mag-fungus dito sa akin ang mga rubidona. Meron pa tayong mga cuttings guys so na hindi natanim. And then ito, second favorite ko, nag-collect ako ng Jenjohe. Parang 5 pieces yun. Kasi ganda-ganda ako sa kulay niya. And then ito ating mga purple, mga snow peach. Yung sinabi kong parang Murasaki na family. Ayan. Dito sa greenhouse lang din kasi kapag i-risk nating i-ROS ito, madali silang maglagas kapag sobrang basa na yung pot. Especially kapag naka-plastic pot. And then nawawala yung kulay kapag naka-full sun or direct intense sun. Kaya dito lang sila sa greenhouse. Yan mga glam pink. Kapag lumaki to, pwede ko tong ilabas. Ito mahogany natin guys. Hindi pa natin natanim doon sa XL na pot. Then dito sa vertical is opalina, ayan, pink opalina, Frevel. Ito yung mga nagpipink-pink na mga mabubusog ang dahon. Pat's Beauty, ayan, si avocado. Mga chubby ang leaves dito guys. Bashful and red dragon natin. Nilagay ko na sa baba kasi kapag natatalsikan ng ulan, guys, madaling manlagas. Especially si Bashful. Ito naman guys, si Green Eyes. Ayan, super busog-lusog. Mga binumosome na yun, leaves lang nasa back. Then, ito si Frosty Flower. Ito yung nakalimutan ko ang ID niyan. Ito si, Madiba. Dito sa baba naman, si Psyche and yung nasa gitna si Pink Champagne. Dito lang muna sila sa loob guys kasi wala pa tayong pot. Pero bala ko ilagay si RO, especially si Psyche para ma-maintain yung black na spot. So, ito yung mga Superba Murasaki. Beauty Lily, ayan. Yung nasa side ni Beauty Lily, nakalimutan ko yung ID niyan. Pero very compact yung leaves niya. Ito, mga pink glam and mga agavoids. Ayan. Super bomb. Super pinkish or purplish ang kulay nito guys. In actual. Mga super bomb and purple delight. Madali lang itong ipropa guys. Pero hindi muna ako nagparami kasi wala ng space. Sobrang bait lang niyang ipropa through leaves or cuttings. Ayan guys, Kapag kasi i-ROS to, madali tong manlagas. Kaya ayan, nasa greenhouse ko lang sila inilagay. Para hindi kalbo tingnan, maging compact talaga sila kapag naka-UV plastic. Ito si Floridity. And then this one si Zestar. Ganyan na siya nung dumating. Medyo pangit, kaya dyan lang muna siya. Si Latte Rose, Moonstone. Yun, very compact ni Moonstone. Yan, hindi ko alam ang ID. Yung nasa side ni Moonstone. Freebie yata yun ni seller. So, ganito yung setup nila sa vertical garden sa loob. Medyo nagmamadali, kaya very fast ang camera. Ayan, guys, mga mga pa-pink-pink yung leaves. Si Baron Gold yata ito. Baron Gold. And then si Dusty Rose. Ayan, another Dusty Rose. And then Red Tan. Meron Cupid. Si Ganzu. Yung Ganzu natin, medyo naglagas ng ulan. Hindi ko kasi nalagyan ng rice hull yung soil niya, kaya medyo mahirap mag-dry. Eto naman sa baba, mga mix to ni Banlu, ni Spotted Deer,
And ice cream, Korean ice cream. Ito, oy. Ito yung ma-remember ko na ice cream. Pinupugot-pugot ko, guys. Kaya ganyan yung itsura. Si bubblegum. Si bubblegum para siyang green ice na parang cheesecake. Diba? Ito si Avant-Garde. Ayan. Sleepy na tayo. Si Pat's Pink. Snow Bunny. Ito mga top cut. Hindi ko muna inilabas kasi hindi pa masyadong stable. Si Koala. Very lush. Si Cream Beauty. Yan yung mga propa natin through leaves. So, naging na siya. Buhay na. Another Cream Beauty. And then, Victor Kane. Ghost Plant. So, kapag medyo stable na sila, pwede na natin doon ilagay sa ROS. Dito naman tayo sa medyo, guys, messy pa. White one, exotic, mga cream teas. Ito si Chloe. Ilabas natin yan sundon sa ROS. Mabait lang naman yan si Chloe. Ito si Morning Dew. Super chubby. Black Prince and Roomba. Si Black Prince mahirap na hanapin. Kaya dito lang sila sa greenhouse kasi madali siyang magmushy. Yung Douglas hat yun. Then ito si Madiba na very big Madiba. Variegated Awayuki, Dusty Rose. I-arrange ko pa sana to, guys. Si Lucien. Lucien, parang mule, pero medyo slimmer ang leaves. Si mule kasi medyo chubby talaga. Ito si Star Beauty. Si Vivian na madaling mag-dry. Nalagay ko kasi to sa sa direct sun. Ayaw niya pala. Dito lang pala siya sa medyo shade. Kagaya ni Laun, ni Lala, apricot, Mendoza, ganyan. Variegated Mendoza. Ito naman yung natin, burrito, pinagpugot-pugot ko, guys. And then, ayan, nilagay ko yung iba sa vertical na pot. Then, to si Donkey's Tail. Tama ba? Donkey's Tail or Boros Tail? Ito ang ating Missing You. Ayan, very colorful in actual. Nasa XL yan na pot, guys. Sobrang laki niyan in person. I mean, in actual. Pat's Pink na plano ko ilagay sa ROS. Ito yung mga na-harvest natin from hanging plant. So, Mendoza and Aron Pay. So, pag stable na ilagay ko to doon sa ating ROS. Pag dumating na yung metal natin na plant. Pink Pebbles, guys, sobrang bait na. Alam ko na kung paano siya buhayin. Ellen. Ito yung Ellen natin na nalagay ko doon sa mababasa ng ulan. Isinilong ko na kasi madaling mag-fungus and madaling maglagas, guys. Plano ko tong i-top cut. Kasi ayoko ng ganyan. Parang hindi level tingnan or woody. So, soon na, guys. Ito naman ang ating very big na laun. Naka-medium pot. May mga baby. Sa gilid, pinugot ko. Itinupsok ko. Sa back portion. Ito. Diba? Si Laon and si Lala magkamukha. Pero si Laon, chubby talaga ang leaves niya. Si Lala, medyo patusok. Si Laon kasi medyo rounded. Ayan, Lala na malaki. Ito, Laon. Actually, para lang silang magkamukha. Swan yata yung isa neto. Swan. Laon, Lala, and Swan. Ayan. So, dyan lang sila banda sa hindi masyadong mainit. Kasi madaling mag-dry ang leaves. Tito Buns, guys, variegated apricot and variegated Mendoza. Ayaw nila ng sobrang init. Kaya dito lang sila sa shaded na part ng greenhouse. White one, exotic, mabait lang to. Cream Beauty, pwede to i-ROS. So, yun lang muna siguro, guys. Till next time, maglinis muna ako dito sa loob ng greenhouse para presentable sila tingnan kapag mag-vlog tayo ulit. God bless! Don't forget to subscribe and follow my channel. Bye-bye!